So dalawang bullseye ang bira niya. Sabi niya, hindi lang oposisyon ang gustong magpatanggal sa iyo at palayasin ka, Marcos Jr., kundi ang taong bayan, ang mga Pilipino, gusto kang tanggalin sa buong Pilipinas. At itong score niya kay Sunny Boy Trillanes. Okay? So balikan po natin itong ibinunyag ni Congressman Leandro Libeste, kung saan binabanggit niya na ang DPWH, kahit na lumayas na yung isa pang kulukoy at tarantado na naging DPWH Secretary ni Marcos, si Bunuan, na involved pala sa mga contractors, at sila mismo ay may mga kontrata at nangungontrata ang anak niya, no? Pinangalanan din ito ng mga Diskaya and I think nila Yusek Bernardo, na involved din si Bunuan sa mga anomalya ng pangungontrata, lalo na dito sa kasindikatuhan sa mga district engineering offices. Ngayon, si Congressman Leandro Libeste, binanggit niya na si Vince Dizon, wala namang pinagkaiba yan kay Bunuan, sapagkat nakapaligid sa kanya mga sindikato ng DPWH at mga bitbit niyang sindikato sa mga kontrata. Oh, mabigat ito ha. Ibig sabihin po, isang asong atake or isang asong tagapag-atake sa kabanang bayan ang pinaalis ni Marcos Jr. kunwari upang linisin sana ang DPWH, no, bilang pugaran, bilang kartel ng mga kriminal na mandarambong at magnanakaw at mangungurakot sa kabanang bayan. Aba, ang ipinalit pala, wala namang pinagkaiba kung pagbabatayan natin ang revelations at mga pagbubunyag at inihayag kahapon ni Congressman Leandro Libeste na si Vince Dizon bilang DPWH Secretary ngayon ni Marcos ay pinapaligiran at ginagawan po ng cordon sanitaire ng mga kontraktor o konektado sa mga kontraktor na may mga anomalya na proyekto. Ibig sabihin po, kilala at alam personal ni Congressman Libeste ang mga binabanggit niya na si Vince Dizon mismo ay walang pinagkaiba ang diskarte nito doon sa diskarte ni Bunuan na kanyang pinalitan, konektado sa kontraktor, ang mga sindikato o mga contractors. Ang mga sindikato ng DPWH nandyan pa rin po, namamayagpag pa rin. In fact, hindi nga nila binuwag ang District Engineering Office, na kung saan ito po ay kontrolado. Dyan po ginagawa ang manipulasyon, rigging of the bids, ang mga sindikato na katayan ng pondo at proyekto, dahil hawak yan ng mga kongresista, ng mga members ng House of Representatives. Ang naglalagay po ng district engineer at nagko-control dyan ng diskarte at mga operations dyan sa loob ng District Engineering Office ng DPWH ay mga kongresista. Yan po ang kanilang extension arm. Yan po ang ginagamit nila para ipasok dyan ang mga proposed projects, ang mga pondo, ang mga kontraktor, ang mga bidding, na dyan lahat kinakatay. So, parang cartel nga ang nature. Pag sinabing cartel, organized crime operations po. Ganyan ang estilo ng DPWH, mga kababayan. And hindi tayo nagtataka kung bakit ito ay ibinulgar na rin mismo ni Congressman Leandro Libeste, sapagkat inattempt niya siyang puntahan, no, ng isang district engineer sa Batangas at ang itinuturo ay isang kontraktor sa Visayas at kasabwat dito sa mga operations ng mga pagmumudmud ng proyektong kinakatay. Pinupunduhan, ihahanap ng district engineering at kontraktor at ito ang ginagamit na lobbying. Ang tinutumbok dito ni Congressman Libeste, itong si Congressman Jojo Ang ng Uswag-Wasaag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko ito, pero hindi ko to kababayan ko. Ang diskarte nito ay kagaya nitong ibinubulgar nila Mayor Magalong at nila Congressman Libeste, na isa pa na ito sa mga operators. Kagaya din ito ni Saldico. Ayun. So si Vince Dizon ay todo maniobra para lumabas na hindi siya sangkop or hindi siya sangkot rather dito sa mga anomalya at mga kaduda-duda at may pagkasindikato na uri ng mga personalidad sa loob ng DPWH na bitbit niya
Ang iba inabutan niya at ngayon ay kasama pa rin niya. At kahapon nag-resign din ang isang undersecretary na parang itinuturo na bagman daw ito nila Vince Dizon. Itong si Yusek Perez. Dahil binulgar ni Congressman Leandro Libeste na involved ito sa mga diskarte sa bidding. And in fact, if we are going to hold on to the information na ibinahagi po ni Yusek Bernardo, dating Undersecretary Bernardo, ang lahat daw ng bidding sa DPWH mapa-regional level o mapa-district engineering office, 100% almost ay sindikato. Parang criminal cartel operations. Kinakatay, gina-jack up at pinapartida at inaatado. Sinachop-chop ang mga partidahan ng pagnanakaw. Yun po mismo ay inilahad ni former Undersecretary Bernardo ng DPWH nang siya ay magbigay ng kanyang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee. And those revelations na ginawa ni Undersecretary Bernardo ay tumutugma ngayon dito sa pagbubunyag na ginawa ni Congressman Libeste na ang sindikato sa DPWH hindi nawala. At lalo pa na ito ay ganun din ang style at diskarte ni Vince Dizon. Iba lang ang kanyang pamamaraan, subalit ang sindikato at sistema ng pagnanakaw at pangungurakot inside the DPWH hindi po nagbago. Ayon po ang kuha natin sa kung paano ito inilalantad at ibinulgar ni Congressman Libeste. Ayon. So, sa kasagsagan ng mga pagpapahayag ni Congressman Libeste, napilitan pong mag-resign itong si Undersecretary Perez. Na, yun nga, ang sinasabi ko, itinuturo na bagman. Na mga kontraktor, bagman din ni Dizon, and mukhang inabutan pa yata ito ni Bunuan at sangkot din ito sa mga anomalya ng bidding. Mantakin po ninyo mismo mga matataas na officials na ng DPWH ang nagsasabi na ang halos lahat ng bidding process ay sindikato. Parang kartel na kriminal na kinakatay ang pundo, proyekto at ang diskarte dyan ay involved ang taga DPWH at pati ito na ang Commission on Audit at minsan pa pati nga ang DBM para maparelease at mapalabas po ang mga pundo. Kaya maliban po dito sa pagbubulgar ni Congressman Libeste, lumabas din po sa mga datos ngayon na ang isang commissioner, mataas na opisyal ito, national official, ng Commission on Audit, si Lipana, ang kanyang asawa ay kontraktor ng grupo na ang tawag ay Olympus. And in the last 2 years, nakakuha ito ng kontrata ng hindi bababa sa 2.3 billion pesos. Mantakin po ninyo 2.3 billion pesos. At marami dito mga flood control projects. Ikaw ang nag-o-audit, ang asawa mo ang nag-o-audit. Asawa mo ang nag-check at nagbibigay ng report kung tama, dapat bayaran, kung baga may illegal ba o wala, o nasunod ba ang rules and regulations of accounting and yung rules of auditing upang maproteksyonan sana ang pundo ng gobyerno na hindi ito durubuhin at hindi kulimbatin. Kaya nga may commission on audit. Ang asawa niya nangungumisyon at hindi lang nangungumisyon, nangungontrata ng billions of contract, mga kababayan. So mantakin mo kung ito ay SOP na kinakatay nila dyan 25%. So may 25% din ba dito ang COA? Ito ba ay kay Lipana lang? O pati si COA Commissioner, si Chairman Cordoba? Kaya dapat tanungin ito kung may delikadesa at may natitira pang kunting hiya sa kanyang sarili, dapat nag-resign na ito si Lipana, itong lalaking Lipana na commissioner ng COA. Sapagkat ang asawa niya itinuturo ng iba pang mga contractors na involved at sangkot dito sa anomalya ng flood control projects. At hindi lang flood control ang kinokontrata, mantakin mo 2.3 billion pesos. At magkano pa sa iba pa. So, yan po ay malinaw na ang
Commission on Audit at ang DPWH ay unti-unti na po o nagiging converted na into like a criminal operations operating or criminal organization like a cartel operating inside the government. Yan po ang hindi maitatanggi ni Marcos. Either alam niya ito o hindi, may pananagutan pa rin siya bilang presidente. Kasi kung ganito po ang nangyayari sa DPWH, sa COA, and even sa DBM, na naging parang kartel at mafia ang operation nila, aba, hindi pwede na magmaang-maangan. Hindi pwede na walang alam o maghugas kamay na parang inosente si Marcos dito. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga tarantado at balasubas na mga personalidad, kagaya ni Martin Romualdez, na pinsan niya, kinukonsenti niya dahil nagbibinipisyo siya sa sindikato na operasyon nila Saldico, nila Romualdez, at ng mga sindikatong congressman na mga ngatay ng pundo ng bansa at nagpapatupad ng pangungurakot sa gobyerno. Yan, pinayagan niya yan. Kasi nagagamit niya ito sa kanyang special political operations ni Marcos at nila Romualdez upang wasakin, magkaroon ng malawakan at tuloy-tuloy na political demolition job laban sa mga Duterte political camp. Kaya, ang mga pera at pondo na nakukubla o nakukulimbat nila, nakukobra nila at nakukulimbat nila mula dito sa mga flood control projects na ito, at ngayon, sumasambulat pa na pati pala ang Commission on Audit ay mayroon ding diskarte at may mga palusot, at ang asawa mismo ng isang commissioner ay nangungontrata at involved pa sa mga anomaliyang kontrata at hindi lang bababa sa 500 million or 1 billion, 2.3 billion ang napunta na kontrata dito kay Lipana. Na ang asawa niya, ang Olympus group niya ay ang kontraktor ng mga anomaliyang proyekto na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos at ang itinuturo asawa niya, commissioner ng Commission on Audit. Wow, kaya pala, lusot na lusot ang mga ghost projects. So, it is now very, very evident. Hindi na po ito mapasusubalian at hindi na maitatanggi ni Marcos Jr. that during his time, ang pagkalugmok at ang pagkabulok ng buong gobyerno at ang panunumbalik ng sistema ng nangangalapkap na parang ugat na masama na hindi matanggal-tanggal sa burokrasya, na pandarambong pangungurakot, korupsyon at mga pagnanakaw ay lalo pang tumindi at sumidhi under the Marcos Romualdez government. Yan, kung kaya natutuwa tayo na mayroong mga nagsasalita at nagpapahayag at nag-i-expose kagaya po ni Congressman Kiko Barsaga at ni Congressman Leandro Libeste. Sana po marami pang mga matatapang na mga members ng House of Representatives ang magsasalita at maninindigan that indeed ang criminal trails, yung daloy at ugat ng mga pandarambong at pangungulimbat at pagdurobo sa kaban ng bayan ay babalik at babalik po sa Malacanang. Mantakin mo walang pahayag si Marcos na mayroong komisyoner sa COA na ang asawa nangongontrata ng mga flood control projects at mga infrastructure projects na puno ng aligasyon ng anomalya at nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. At ito, si Vince Dizon ay itinuturo na naman ni Congressman Libeste ngayon na pinapalibutan ng mga sindikato at operatiba ng dating gobyerno, ng dating administrasyon ni Bunuan na puro mga ngatay ng pundo at mga diskartidor sa sindikato na bidding sa loob ng DPWH. Ang nag-resign hindi si Dizon, kundi itong si Undersecretary Perez. Ito po ay lumalabas na ang sistema ng parang criminal, big-time cartel and mafia of plunderers and corrupt operators and criminal na mga mandurubo at magnanakaw sa kaban ng bayan ay talagang well-entrenched, nakabaon at nakaugat ng matagal sa sistema ng DPWH. At ngayon, na-recruit pa ng mga kriminal na mga sindikatong ito ang Commission on Audit.